Sa totoo lang, dapat gabi iyon ang pangarap ko. Nasa gitna ako ng engagement party na ilang buwan kong pinaghirapan, napapalibutan ng ilaw, bulaklak, at mga bisitang nakangiti na parang walang bahid ng panlalamig sa gabing iyon. Ako ang dapat na bida, pero mula pa lang sa umpisa, para na akong tauhang isiniksik lang sa sarili kong selebrasyon. Ayusin mo nga ang table sa harap. Pakicheck yung dessert station. Maya, bilisan mo. Iyon ang paulit-ulit kong naririnig mula sa nanay ni Carlo na si Sylvia, habang siya naman itong nakangiti sa mga bisita na parang napakabait niyang biyenan. Si Carlo, abala sa pagtanggap ng pagbati, pagpapapicture, at paghawak sa bewang ko kapag may nakakatingin, pero sa tuwing wala nang nakamasid, para akong hangin sa tabi niya. Napunta ako sa may sound booth nang mapansin kong may problema sa mikropono para sa susunod na speech. Hindi ko sana sila maririnig kung hindi ako tinulak ng coordinator sa likod ng kortina, eksakto sa pagitan ng speakers at ng maliit na hallway papunta sa holding room. Doon ko narinig ang boses ni Sylvia. Mahina pero matalim. Kung tutuusin, hindi naman talaga pang pamilya natin yan. Masyadong simple. Masyadong madaling paikutin. At pagkatapos, tumawa si Carlo. Hindi iyong tawang nahihiya. Hindi iyong tawang napipilitan. Kundi tawang kampante. Tiisin mo muna, sabi niya. Kapag maayos na ang lahat, saka na natin ayusin kainina. Parang may nagyelong tubig na ibinuhos sa likod ko. Sa dami ng narinig kong panlalait, iisa lang ang tumimo, ang pangalan ng kapatid kong dapat unang magtatanggol sa akin. At sa sandaling iyon, sa gitna ng musikang para sa pag-ibig, may unang bagay nang namatay sa loob ko, ang tiwala na akala ko'y totoo. Bago dumating si Carlo sa buhay ko, sanay na akong maging tahimik na sandalan ng ibang tao. Ako ang panganay. Ako ang unang nagtrabaho. Ako ang unang tumigil sa mga luho para may pambayad sa matrikula ng kapatid, pambili ng gamot ni mama, at pang-abono sa bahay kapag kinakapos. Hindi ako lumaking palaban sa salita. Ang natutunan ko, kumilos ng maayos, tumupad sa usapan, at magtiis ng hindi ipinapamukha sa iba ang pagod. Marami ang nagsasabi noon na mabait daw akong sobra. Pero ang totoo, hindi kabaitan ang dahilan kung bakit marunong akong manahimik. Pagod lang ako sa pakikipagtalo. Kapag ikaw ang laging inaasahan, wala kang oras para gumawa ng gulo. Kaya habang ang iba kong kaedad ay natutong magpakaprinsesa, ako na may natutong maging matibay kahit walang nakakakita. Sinina ang kabaligtaran ko. Mas bata siya sa akin, mas magaan ang buhay, at mas sanay siyang may sasalo sa kanya kapag pumalpak siya. Hindi ko siya kinaiinggitan. Kapatid ko siya. Kung tutuusin, ilang beses ko pang sinalo ang mga pagkakamali niya para hindi na siya mapagalitan ni mama. Kapag may gusto siya, ako ang nag-a-adjust. Kapag may kulang siya, ako ang gumagawa ng paraan. Akala ko noon, iyon ang ibig sabihin ng pagmamahal sa pamilya. Kaya nang dumating si Carlo, maayos magsalita, may direksyon sa buhay, disenteng manamit, at marunong rumespeto sa harap ng matatanda, akala ko, sa wakas, may taong makakakita rin sa akin bilang babae, hindi lang bilang ate, tagabayad, at tagaayos ng problema. Sa paraan niya ng pagtitig sa akin noon, para bang may bahagi ng pagkatao kong matagal nang nakatago ang biglang napansin. Hindi ako agad naniwala sa kanya. Pero nang magtagal, doon ako unti-unting bumigay. Hindi dahil desperado akong mahalin. Kundi dahil sa unang pagkakataon, may taong nagsasabing, hindi mo kailangang akuin lahat, Maya. Pwede kang sumandal. At iyon ang pinakamapait sa lahat. Hindi pala ako inaanyayahang sumandal. Dahan-dahan lang pala akong pinapasan, para sa bandang huli, mas madali akong maihulog. Unang nakilala si Carlo sa isang birthday gathering ng office mate ko. Hindi siya maingay, hindi hambog, at hindi rin iyong tipo ng lalaking nagpapakitang gilas sa lahat. Siya iyong klaseng marunong maghintay ng tamang pagkakataon bago magsalita. Nang magkausap kami, hindi niya agad itinulak ang sarili niya sa buhay ko. Nakinig siya. Nagtanong siya tungkol sa trabaho ko, sa pamilya ko, sa mga bagay na gusto kong gawin pero laging ipinagpapaliban. At sa bawat sagot ko, parang marunong siyang pumili ng tamang tingin, tamang ngiti, tamang lambing. Hindi ko na malayang nasanay ako sa presensya niya. Kapag gabing pagod ako, siya ang unang nagtatanong kung kumain na ba ako. Kapag may problema ako sa bahay, sasabihin niyang balang araw,
Hindi ko na kailangang pasanin mag-isa ang lahat. Hindi niya ako minadali. Iyon ang nagpaniwala sa akin. Akala ko, ang lalaking marunong maghintay ay lalaking marunong magmahal. Pero kahit sa mga unang buwan pa lang, may mga lamat ng dapat ko sanang pinansin. Noong una niya akong ipinakilala sa pamilya niya, maayos naman ang pagtanggap sa akin ni Sylvia sa harap ng ibang tao. Pero sa pagitan ng mga ngiti niya, may mga linyang parang mababait pakinggan pero may tinatagong tusok. Simple lang pala si Mayano. Hindi maarte. Madaling i-form ayon sa family standards. Noon, tinawanan ko lang. Si Carlo rin, ngumiti lang at pinisil ang kamay ko na para bang sinasabing huwag ko ng damdamin. Sa susunod na mga pagbisita, mas lumilinaw ang timpla ni Sylvia. Pinupuri niya ako dahil masipag ako, pero laging may kasunod na, buti na lang marunong kang makibagay. Sa pamilya namin, importante ang image. Minsan naman, ang kapatid ni Carlo ang magbibiro na parang wala lang. Ate Maya, baka mahirapan ka sa gatherings namin. Medyo sosyal ang side ni Mama. Kapag may handaan, nakikita ko kung paano nila sukatin ang tao, sa damit, sa accent, sa trabaho, sa kayang iambag sa mesa. At si Carlo, palagi akong pinapakalma. Ganun lang talaga sila, Maya. Huwag mo nang bigyan ng ibig sabihin. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa bawat bahid ng kabastusan, sa bawat pahiwatig na hindi ako sapat, sa bawat sandaling para bang ako ang kailangang umunawa para lang hindi masira ang samahan. Mas lalong naging madalas ang pagpunta ni Carlo sa amin. At napansin ko ring mas lumalapit si Nina sa kanya. Noong una, wala iyon sa akin. Natural lang naman, sabi ko sa sarili ko, kapatid ko siya at manliligaw ko si Carlo. Pero dumarami ang mga maliliit na eksenang ayokong bigyan ng pangalan. Yung sobrang tawa ni Nina sa mga simpleng biro ni Carlo. Yung pagiging pamilyar niya sa paboritong kape nito. Yung mga sandaling si Carlo ang unang tinatanong ni Nina kapag may problema siya na para bang matagal na silang may sariling daloy ng usapan. May bahagi sa akin na kumirot noon. Pero pinili kong maniwala sa mabuti. At doon ako nagsimulang matalo. Nang mag-propose si Carlo, walang engranding fireworks, walang violin, walang mamahaling restaurant. Isang simpleng hapunan lang, isang singsing, at isang boses na puno ng pangakong mahinahon. Gusto kong maging pamilya ka habang buhay. Iyon lang ang sabi niya, pero sapat na iyon para mapaniwala akong ito na ang dulo ng lahat ng paghihintay ko. Akala ko, mula roon, magiging mas malinaw ang lugar ko sa buhay niya. Hindi ko alam, mula roon din pala magsisimula ang unti-unting pag-ubos sa akin. Pagkapasok ng usapan sa engagement, biglang nagbago ang tono ng lahat. Si Sylvia ang unang nagsabing simple lang daw dapat, para raw hindi nakakahiya sa magkabilang pamilya. Pero habang tumatagal ang plano, siya rin ang laging may bagong gustong idagdag, mas magandang venue, mas kilalang caterer, mas maraming bisitang dapat nandoon, mas mamahaling dekorasyon para hindi raw mapuna ang pamilya nila. Sa bawat dagdag, si Carlo ang humaharap sa akin na parang nahihiya. Love, pansamantala lang naman. Investment ito sa image natin. Image natin. Napakadaling sabihin ng salitang iyon kapag hindi ikaw ang paulit-ulit nagbubunot ng pera sa ipon mo. Noong una, kusa akong tumulong. Gusto ko ring maging maganda ang engagement namin. Pero kalaunan, napansin kong parang ako na lang ang palaging nag-a-adjust. Kapag may kulang, ako ang sasalo. Kapag may down payment na kailangang habulin, ako ang makakausap ni Carlo. May mga pagkakataong may kasunod pa iyang ibang usapan, pang-abono raw sa reservation ng kondo na kukunin namin balang araw, kaunting tulong daw sa negosyo niyang saglit na humina, at ilang temporary na gastusing paulit-ulit namang bumabalik. Samantala, si Sylvia, sa halip na magpasalamat, mas lumakas ang loob na punahin ako. Maya, dapat medyo masosyal ang gown mo. Huwag masyadong safe. Maya, mag-practice kang umiti. Nakaka-intimidate minsan ang katahimikan mo. Maya, bilang papasok sa pamilya namin, dapat marunong ka ring sumabay sa standards. Hindi direktang kabastusan ang mga linya niya. Mas malala pa. Dahil binalot niya sa pormang payo ang bawat pagdurog sa kumpiyansa ko. At si Nina, lalo siyang naging madalas sa tabi ni Carlo. May alam siyang detalye ng program na hindi ko pa naririnig. Siya ang nagmumungkahing ayusin ang seating, pumili ng motif,
at sumagot sa tawag ng suppliers kapag hindi raw makontak si Carlo. Minsan, pagdating ko sa cafe kung saan dapat kami magkikita ni Carlo, nadatnan ko silang dalawa ng masyadong komportable sa iisang side ng mesa. Nang makita nila ako, sabay silang napaatras na parang may mali silang nahuli sa sarili nila. Tinulungan lang niya ako sa pegboard, paliwanag ni Nina, nakangiting parang inosente. At muli, pinili kong manahimik. Dahil kapag mahal mo ang isang tao, gusto mong paniwalaan na ang mga bagay na masakit tingnan ay hindi ibig sabihin ang kinatatakutan mo. Pero habang papalapit ang engagement, mas lalong lumilinaw ang isang bagay. Ang selebrasyong inaakala kong pagdiriwang ng pagsisimula namin, unti-unti nang nagiging entabladong ako lang ang nagbabayad, nag-adjust, at hinuhubaran ng dignidad. Dumating ang araw ng engagement na parang eksenang matagal ng pinlano para sa ibang babae. Maganda ang venue. Malamlam ang ilaw, elegante ang bulaklak, at maayos ang bawat detalye sa unang tingin. Kapag tiningnan mula sa malayo, para kaming perpektong magkasintahang handa ng magsimula ng bagong buhay. Nakasuot ako ng damit na pinili ko ng ilang linggo, pinilit kong ayusin ang ngiti ko, at sinabihang huwag magpahalata ng pagod dahil minsan lang daw mangyari ito. Pero mula pa lang sa umpisa, may malamig ng kamay na humihila sa saya ng gabi. Habang ang ibang bride-to-be ay inaalalayan, ako naman ang inuutusang tumakbo sa coordinator, tumawag sa cake supplier, at maghanap ng extra chairs dahil may mga biglang dumating na bisita ni Sylvia. Tuwing lalapit ako para huminga sandali, may bagong bili na naman. Maya, pakisilip yung registration table. Maya, kulang ang tubig sa sea area. Maya, nasaan ang host? Ikaw na nga ang kumausap. Sa harap ng mga bisita, si Sylvia ang huwarang ina ng groom, maalaga ang boses, marunong makipagkamay at maringgal ngumiti. Pero kapag kami-kami lang ang magkalapit, may talim agad ang tingin niya. Para bang may kasalanan akong hindi ko pa alam. Si Carlo na may abalang-abala sa pakikipagkwentuhan sa mga ninong, sa barkada, sa mga kaibigang tila mas mahalaga kaysa sa babaeng dapat niyang pinoprotektahan. Kapag may kamera, hahawakan niya ang baywang ko at hahalikan ang noo ko. Pagkatapos ng flash, bitaw agad. Doon ko unang naramdaman ng malinaw ang pinakamasakit na kontradiksyon ng gabing iyon. Sa larawan, ako ang magiging fiance. Sa totoo, para lang akong staff na pinahiram ng magandang damit. Hindi pa doon natapos. Napansin kong ilang beses nawawala si Carlo at bawat pagkawala niya, kasunod o kasabay si Nina. Isang beses, nadatnan ko silang magkatabi sa may hallway papuntang garden area. Masyado silang malapit para sa isang simpleng usapan. Nang makita nila ako, si Nina ang unang umurong pero sa sobrang bilis, lalo lang naging halata. Maya-maya, nadaanan ko ang lounge area at nakita ko ang lipstick na hindi akin sa gilid ng baso ni Carlo. Hindi ko pa man pinangalanan ang hinala ko, nagsisigaw na ang dibdib ko. Gusto kong umiyak. Gusto kong magtanong. Gusto kong isampal sa kanilang dalawa ang lahat ng pagod at perang inilaan ko para sa gabing iyon. Pero hindi iyon ang ginawa ko. Dahil sa isang kwento na hindi pa kumpleto, ang babaeng unang sumigaw ang madalas magmukhang sira. Kaya pinili kong lunukin muna ang sakit, ayusin ang hikbi sa loob ng lalamunan ko, at tumungo sa may sound booth nang sabihin ng coordinator na may aberya sa mikropono. Hindi ko alam, sa likod ng kortinang iyon, hindi lang tunog ang aayusin ko. Doon magsisimulang mabasag ang buong buhay na akala kong binubuo ko. Nang una kong marinig ang pangalan ni Nina sa pagitan ng tawanan ni Sylvia at Carlo, para akong tinamaan ng kidlat na walang ilaw, bigla, tahimik, pero dumiretso sa puso. Hindi ko agad maigalaw ang mga paa ko. Hindi dahil hindi ko kayang sumugod, kundi dahil may bahagi sa akin na umaasang may paliwanag pa. Na baka mali ang dinig ko. Na baka ang pinag-uusapan nila ay ibang Nina. Na baka may kontekstong hindi ko lang alam. Pero nang bahagyang umusog ang kortina at luminaw ang boses mula sa speaker, nawala ang huling natitirang awa ko para sa sarili kong pagdududa. Kung hindi lang talaga kailangan maayos muna ang mga papeles, matagal na dapat natapos to, sabi ni Sylvia, malamig at siguradong sigurado sa sarili. Mas mabango dalhin si Nina sa mga tao. Mas bagay sa atin. Sumagot si Carlo nang walang pag-aatubili. Kaya nga tiniis ko ng maayos si Maya. Madali siyang kausap pag pera at tulong. Kapag nailipat na niya lahat ng commitment niya sa kondo at nakuha ko ang kailangan kong puhunan, mas madali nang humiwalay.
Hindi ko na malayang nakahawak na pala ako ng mahigpit sa gilid ng mesa sa sound booth. Nangilid ang luha ko, hindi dahil iniwan nila akong walang halaga, kundi dahil bawat kabutihang inialay ko sa kanila ay may presyong pinag-usapan pala sa likod ko. At hindi pa sila tapos. Si Nina naman, willing maghintay, dagdag ni Sylvia na may pabulong na tawa. Mas marunong pa kaysa sa atin niya. Hindi gaya niyang laging mukhang may utang sa mundo. Tawang-tawa si Carlo. Iyon ang sandaling may namatay sa loob ko, hindi lang ang pagmamahal, kundi ang kahihiyang dati kong iniiwasan. Dahil kapag ganito kalinaw ang panloloko, wala nang dapat ipagtanggol. Sa tabi ko, napatingin ang sound technician, si Tessa na tumulong sa coordination ng gabing iyon. Kita ko sa mukha niyang hindi lang ako ang nakarinig. Nakatitig siya sa monitor kung saan tumatakbo pa rin ang audio feed. Maya, mahina niyang sabi, recorded yan. Doon ko napagtanto ang mas malaking biyaya sa gitna ng pinakamasakit na gabi ng buhay ko. Hindi lang ako may sugat. May ebidensya ako. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang engagement na iyon, hindi na ako basta babaeng pinapahiya. Naging babae akong may hawak ng katotohanang kayang sumunog sa lahat ng kasinungalingan nila. May mga sakit na kapag sumobra, hindi ka na mapapaiyak. Pinapalinaw ka na lang. Habang patuloy ang programa sa labas, palakpakan, tawanan, clinking ng baso, pilit na musika ng pag-ibigan, nakatayo ako sa likod ng kortina na parang ibang tao na ang humihinga sa katawan ko. Kanina lang gusto kong magtanong. Gusto kong manumbat. Gusto kong lapitan si Nina at sigawan siya sa gitna ng bisita. Pero nang marinig ko ang buo nilang usapan, may kung anong malamig na isip ang dahan-dahang umupo sa dibdib ko. Kung sisigaw ako ngayon, sasabihin nilang emosyonal ako. Kung haharapin ko sila ng walang hawak kundi luha, babaligtarin nila ako. At kung iiyak ako sa harap ng mga bisita, ako ang magiging eksena, hindi ang pagtataksil nila. Huminga ka muna, sabi ni Tessa habang dahan-dahang inaalis sa kamay ko ang basong hindi ko na malayang halos mabasag ko na. Kaibigan ko siya mula pa college. Isa siya sa iilang taong nakakakilala sa akin sa paraang hindi lang panglabas. Alam niya ang tunog ng katahimikan ko kapag galit na ako. May copy ba? Tanong ko, pilit na pinapantay ang boses ko. Tumango siya. Nasa system. At kung gusto mo, may save ko ngayon. Ipinikit ko ang mga mata ko sandali. Doon nagsimulang bumalik ang lahat ng eksenang dati kong piniling palampasin, ang mga biglang transfer na hinihingi ni Carlo, ang sobrang interes ni Nina sa engagement details, ang kakaibang pagiging kampante ni Sylvia sa bawat desisyong may kinalaman sa pera ko, ang mga gabing matipid magsalita si Carlo, pero active online sa madaling araw, ang lipstick stain, ang mga nawawalang oras, ang mga linyang intindihin mo na lang. Hindi ito simpleng pagtataksil. Pinagplanuhan ito. At ang pinakamasakit, ako mismo ang ginamit nilang hagdan. Binuksan ko ang mata ko at tumingin kay Tessa. Walang aalam muna. Maya. Hindi pa tapos. Mas mahinahon na ang boses ko ngayon. Mas mapanganib din kung ito lang ang narinig ko, kaya pa nilang baluktutin. Kailangan ko ng lahat. Hindi ako umalis sa venue. Hindi ako nagwala. Hindi ko tinanggal ang sing-sing. Binalik ko ang ayos ng mukha ko, pinahid ang luha sa paraang walang makakapansin, at lumabas akong parang wala akong narinig. Doon ako tunay na nagbago. Dahil sa sandaling pinili kong hindi sila bigyan ng eksenang makakabuti sa kanila, tumigil akong maging biktima. At nagsimula akong maging banta. Paglabas ko mula sa likod ng kortina, pareho pa rin ang tingin sa akin ng mga tao, maayos, tahimik, mapalad na babaeng ikakasal sa lalaking presentabling tingnan sa litrato. Walang nakakaalam na sa loob ng dibdib ko, isa-isa ko nang pinapatay ang mga huling natitirang dahilan para paniwalaan silang may puso pa. Habang nagpapatuloy ang programa, si Tessa ang tahimik na kumilos para sa akin. Bilang bahagi siya ng coordination team, nagawa niyang i-export ang raw audio file mula sa mixer at i-save iyon sa cloud at sa sarili niyang phone. Hindi lang pala ang ilang linyang narinig ko ang nandoon. May mas malinaw, mas buo, at mas maduming usapan pa bago sila tuluyang lumayo sa mic. Pansamantala kong iniwan ang hall at nagtungo sa powder room. Doon, nanginginig man ang kamay ko, binuksan ko ang banking app ko. Sunod-sunod kong tiningnan ang mga transfer na ipinadala ko kay Carlo sa nakaraang 6 na buwan, pang down payment daw ng unit,
pangdagdag sa inventory ng maliit niyang negosyo, pang-abono sa event, pang-advance sa supplier na ngayon ko lang napansing wala namang resibo na diretsong ipinakita sa akin. Sa dami ng perang naibigay ko, para akong unti-unting sinakal ang sarili kong kabutihan. Nag-message ako sa sarili kong email at ipinasa ang screenshots. Pagkatapos, binuksan ko ang lumang thread namin ni Carlo. Doon ko mas malinaw na nakita ang pattern na dati pinalalampas ko dahil mahal ko siya, ang paglalambing niya tuwing may kailangan, ang paglalamig niya kapag nakapagbigay na ako, ang paulit-ulit niyang paghingi ng konting tiwala, sa bawat bagay na hindi niya maipaliwanag ng buo. At dahil hindi pa rin ako kontento sa kutob, may isang bagay pa akong ginawa. Tinawagan ko ang kapatid kong pinsan na nagtatrabaho sa bangko, kung saan balak sanang ipadaan ang joint commitment naming dalawa para sa kondo. Hindi ko ibinuhos lahat ng detalye. Isang simpleng tanong lang ang kailangan ko, may mga papel bang nauna nang inihahanda si Carlo na kailangan ang pirma ko sa lalong madaling panahon? Ang sagot na bumalik sa akin ang lalo pang nagpatibay sa hinala ko. May nakaabang ng draft agreement. Minamadali. At nang i-forward ni Tessa sa akin ang buo nilang na-record na usapan, doon ko tuluyang naintindihan na ang relasyon nila ni Nina ay kalahati pa lang ng kabulukan. Ang natitirang kalahati ay pera, pangalan, at paggamit sa akin bilang pansamantalang mukha ng disenteng plano. Hindi lang puso ko ang target nila. Pati kinabukasan ko. Pagkatapos ng program proper, mas naging maingat akong tumingin kaysa magsalita. Kapag sugatan ka at alam ng kalaban na may naramdaman kang mali, mas lalo ka nilang ikutan. At iyon mismo ang ginawa nila. Si Carlo ang unang lumapit. Maamo ang mukha, sanay sa pag-arte, at may boses na parabang siya pa ang may karapatang maging malambing sa akin. Love, okay ka lang? Ang tahimik mo. Hawak niya ang siko ko na parang nag-aalala, pero sa ilalim ng ngiting iyon may pagmamasid. Para bang sinusukat niya kung may alam ba ako. Pagod lang, sagot ko. Pinisil niya ang kamay ko. Konti na lang. After this, mas magiging maayos na ang lahat. Alam kong totoo ang sinabi niya. Hindi nga lang sa paraang inaakala niya. Si Sylvia naman, wala ng preno ang mga pahiwatig. Maya, after nitong engagement, dapat ayusin na agad ang ibang commitments. Huwag nang patagalin ang mga kailangang pirmahan para tuloy-tuloy. Nang sabihin niya iyon, nakangiti siya sa harap ng ibang kamag-anak. Sa tenga ng ibang tao, normal na usapan lang iyon ng mga matatanda. Pero sa akin, tunog iyon ng bitag na alam nilang malapit ng sumara. At si Nina, pinakamasakit sa kanilang tatlo, dahil kapatid ko siya ang pinakaingat umarte. Hindi siya lumalayo, pero hindi rin siya masyadong lumalapit. Sapat lang para magmukhang walang dapat pagdudahan. Nang minsang magkasalubong kami sa may restroom hallway, ngumiti pa siya sa akin ng malambot. Ate, okay ka lang ba? Parang namumutla ka. Sa dami ng gustong kumawala sa bibig ko, iisa lang ang naisip ko, may mga tao talagang sanay hawakan ang kutsilyo habang nakaakap. Pero hindi lang sila ang kalaban ko ng gabing iyon. Nang makauwi ako at subukang kausapin si Mama kinabukasan, iba ang inabot ko. Hindi dahil kakampi siya sa kanila, kundi dahil sanay siyang matakot sa kahihiyan. Anak, siguraduhin mo muna bago ka gumawa ng gulo, sabi niya. Engagement pa lang. Maraming tao ang involved. Baka may maling pagkaintindi lang. Maling pagkaintindi. Ganyan kabigat para sa maraming babae ang pagiging mahinahon. Kahit malinaw ang sugat, hahanapan pa rin ang paraan para huwag itong tawaging pananakit. Hindi ko na pinilit si Mama. Hindi pa. Alam kong kapag ipinakita ko ng kulang ang ebidensya, pipiliin ng marami ang kapayapaan kaysa katotohanan. Kaya muli kong pinili ang katahimikan. Hindi iyong katahimikang nagpapatalo, kundi iyong katahimikang nag-ipon. Dahil habang sila ikampante na kaya pa nila akong paikutin sa lambing, payo at pressure, mas lalo lang tumitibay ang pasya ko. Hindi na ito laban para iligtas ang relasyon. Laban na ito para iligtas ang sarili ko. Kapag babae ang nasaktan, inaasahan ng marami na alinman sa dalawa ang gagawin niya, iiyak o mananakit. Sanay ang mga mapan lamang sa dalawang iyon dahil madali nilang baluktutin. Ang hindi nila kayang kontrolin ay ang babaeng tahimik na nag-ipon ng ebidensya habang akala nila umiiyak lang sa sulok.
2 araw matapos ang engagement, hindi pa rin ako nakikipaghiwalay kay Carlo. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil gusto kong siguraduhin na kapag bumagsak siya, wala na siyang makukuhang butas para sisihin ako. Kinakausap ko siya ng sapat lang, sumasagot sa mga mensahe niya nang hindi mahaba, at hinahayaan ko siyang isipin na nagtatampo lang ako dahil sa pagod at pressure ng okasyon. Samantala, ako na may kumikilos. Una kong pinadala kay Tessa ang lahat ng kopya ng audio file sa 3 magkakaibang storage. Pangalawa, inayos ko ang screenshots ng bank transfers, messages, at mga petsang tugma sa mga hinihinging pera ni Carlo. Pangatlo, kinausap ko ang pinsan kong nasa bangko at isang abogadang kakilala ng office namin para malinaw sa akin kung paano ko agad mapapahinto ang anumang dokumentong maaaring gamitin sa pangalan ko. Gusto kong sigurado, walang pirma ko ang magagamit, walang verbal consent na maipapasa bilang pahintulot at walang perang maikakabit pa sa planong inilatag nila. Pagkatapos, hinintay ko ang tamang pagkakataon. Dumating iyon nang mag-message si Sylvia na gusto raw nilang magkaroon ng maliit na family lunch pagkatapos ng weekend para pag-usapan na ang susunod na hakbang ng kasal at mga property commitments. Property commitments. Napangiti ako sa sarili ko. Hindi na nila maitago ang tunay nilang habol dahil pakiramdam nila, nakuha na nila ako sa hiya. Sumagot ako ng maayos. Sige po, auntie. Mas okay po kung kumpleto ang magkabilang pamilya para malinaw ang lahat. Iyon ang una kong galaw na hindi nila nabasa. Sinabihan ko si mama na sumama. Sinabihan ko rin ang isang tito naming tahimik pero matalas sa usaping pera. Si Tessa, sa ngalan ng pagbalik ng ilang naiwan sa venue, handang dumaan kung kinakailangan. At higit sa lahat, nasa akin na ang buo nilang boses, hindi sabi-sabi, hindi hinala, hindi tampo. Habang si Carlo ay abalang nagpapadala ng sweet messages, para palambutin ako, hindi niya alam na bawat love na tinatype niya ay lalo lang nagpapalinaw sa dumi ng pagkatao niya. Hindi na ako naghahanda para makipag-ayos. Naghahanda na ako para tapusin ang lahat sa paraan na hindi na nila mabubura. Dumating ang araw ng tanghalian na parang ordinaryong family meeting lang sa paningin ng kahit sinong makakakita. Pumili si Sylvia ng restaurant may private function room, iyong tipong tahimik, mamahalin ang plating, at pabor sa mga taong gustong magmukhang kontrolado ang buhay kahit kinakain na sila ng sariling kabulukan. Pagpasok ko pa lang, naramdaman ko na ang kapal ng kumpiyansa nilang tatlo. Si Sylvia ang unang sumalubong sa akin, nakasuot ng pearl earrings at dalang iting pinakapraktis sa harap ng salamin. Maya, buti naman dumating ka. Buti na isama mo si mama mo. Maganda ring malinaw ang mga usapan sa pagitan ng pamilya. Muntik na akong mapangiti sa salitang malinaw. Kung alam lang niya kung gaano na talaga kaliwanag para sa akin ang lahat. Si Carlo naman, tumayo agad para hilahin ang silya ko. Gentleman pa rin ang galaw, malumanay pa rin ang boses, at marunong pa rin tumingin na parang wala siyang nililibing na kasinungalingan sa likod ng mga mata niya. Kamusta ka na? Hindi mo na ako gaanong kinakausap, sabi niya, kunwari nasasaktan. Busy lang, sagot ko. Sa kabilang dulo ng mesa, naroon si Nina. Masinop ang ayos, banayad ang makeup, at nakasuot ng damit na parang piniling hindi masapawan ako pero hindi rin magmukhang ordinaryo. Hindi siya masyadong nagsasalita. Pabor iyon sa kanya. Ang mga taong taksil, kadalasang mas mapanganib kapag tahimik at mukhang walang agenda. Nagsimula ang usapan sa mga normal na bagay, venue para sa kasal, schedule, guest list, at kung paano raw mas magiging praktikal kung maaga nang aayusin ang ilang pinansyal na usapan. Dahan-dahang iniharap ni Sylvia ang folder na para bang simpleng papel lang iyon. Para hindi na kayo mahirapan later on, sabi niya. Mas mabuting klaro na ang commitment ng bawat isa. Hindi pa man niya binubuksan ang laman, alam ko na ang amoy ng bitag. Naroon si mama, halatang naiilang. Naroon ang tito ko, tahimik pero mapagmasid. Naroon si Carlo, kampanting iniaabot sa akin ang pen, na para bang sigurado siyang sanay akong sumunod. At naroon si Nina, nakatingin lang sa akin ng saglit, bago ibinaba ang mata na para bang siya pa ang nahihiya para sa akin. Sa sandaling iyon, ramdam ko ang lawak ng pagmamataas nila. Akala nila, ako pa rin ang parehong babaeng kayang i-pressure, gamit ang hiya, gamit ang pormang disente, gamit ang salitang pamilya.
Hindi nila alam, sa mismong mesa kung saan balak nila akong patahimikin, doon ko sila tuluyang hubaran. Hindi ko agad hinawakan ang ballpen. Sa halip, marahan kong isinara ang folder at itinabi iyon palayo sa akin. Napatingin si Sylvia. Kumunot ang noo ni Carlo. Si Nina, bahagyang nanigas. Bago tayo mag-usap tungkol sa commitments, sabi ko, mahinahon at walang taas ng boses, may kailangan muna tayong linawin. Ilang segundo ng katahimikan ang lumipas. Iyong klase ng katahimikang mas mabigat kaysa sigawan dahil ramdam mong may darating na hindi na mapipigilan. Kinuha ko ang cellphone ko at inilapag sa gitna ng mesa. Noong engagement party, may narinig ako. Noong una, akala ko sapat nang masaktan ako at umalis. Pero naisip ko, baka sabihin ninyo mali lang ang hinala ko. Tumingin ako kay Carlo. Kaya naghintay ako. Ano nang ibig mong sabihin? Maingat niyang tanong. Hindi na ako sumagot. Pinindot ko lang ang audio file. Pumailan lang sa private room ang mga boses na ilang gabi nang umuukit sa utak ko. Si Sylvia, malamig na minamaliit ako. Si Carlo, kampanting inaamin na tiniis niya ako habang inaayos ang mga papeles at pera. At pagkatapos, ang pangalang hindi na maitatanggi. Nina. Sa puntong iyon, namutla si Mama. Napaatras si Sylvia sa upuan niya. Si Carlo, mabilis na umiling. Maya, hindi ganyan. Sandali lang, putol ko, pero hindi pa rin ako sumisigaw. Hindi pa ako tapos. Isa-isa kong inilabas ang screenshots ng transfers, ang mga petsa, ang mga mensaheng puro lambing tuwing may kailangan siyang pera, at ang draft ng commitment na minamadali nilang pirmahan. Iniharap ko ang lahat sa paraang walang puwang sa palusot. Hindi lang ninyo ako pinahiya, sabi ko. Ginamit ninyo ako. Bilang fiyan sa harap ng tao, bilang source ng pera sa likod ng usapan, at bilang tulay para maayos ninyo ang plano ninyong dalawa. Tumingin ako kay Nina. Kapatid kita. Pero hindi kita kailanman tinuruan na tumapak sa taong nagbuhat sa'yo. Walang sumagot. At sa wakas, sa unang pagkakataon, ang katahimikang bumagsak sa silid ay hindi para sa akin. Para sa kanila. Ang unang bumigay ay si Sylvia. Hindi mo kami pwedeng bastusin ng ganito, sabi niya, pero wala na iyong dating tigas. Iyong boses niyang dati isanay magdikta, ngayon ay tunog ng babaeng nahuli sa sarili niyang bitag. Sinubukan niyang sabihing wala raw konteksto ang recording, na biro lang daw iyon, na mali raw akong umintindi. Pero sa harap ng mismong boses niya, sa harap ng ebidensya ng pera, at sa harap ng dalawang pamilyang nakatunganga sa mesa, maging ang mamahaling hikaw niya ay hindi nakadagdag sa kredibilidad niya. Si Carlo, gaya ng inaasahan ko, lumipat sa paborito niyang depensa, ang pagmamakaawang maihalong paninisi. Makinig ka naman, Maya. May pinagdadaanan lang ako. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Hindi mo kailangang magpaliwanag, putol ko. Kailangan mong harapin ang ginawa mo. Wala siyang naisagot. At si Nina, ang kapatid kong pinagbigyan ko sa napakaraming bagay, doon lang tuluyang umiyak. Hindi iyong iyak ng taong nagsisisi. Iyak iyon ng taong nagkamaling isipin na hindi siya kailanman mabubunyag. Tiningnan niya si Mama, umaasang may sasalo pa sa kanya. Pero maging si Mama, kahit nanginginig, ay hindi na siya mapagtakpan. Inalis ko ang singsing ko at marahan ko itong ipinatong sa ibabaw ng folder na gusto nilang pirmahan ko. Hindi ako ang nakakahiya rito, sabi ko. At hindi rin ako ang nawalan. Tumayo ako. Sinabi ko sa harap nilang lahat na ititigil ko ang anumang pinansyal na ugnayan ko kay Carlo, ipapa-freeze ko ang anumang dokumentong isinasangkot ang pangalan ko, at hinding-hindi na ako papayag na gamitin ang katahimikan ko laban sa akin. Ang tito ko ang sumalo sa usaping praktikal. Si Mama, bagaman sugatan at gulat, ay tumabi sa akin paglabas. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi ako ang pinakaapi sa silid. Sila na. At ang pinakamabigat sa pagbagsak nila ay hindi pera, hindi engagement, hindi social image. Kundi ang katotohanang hindi na nila ako kayang linlangin kailanman. May mga pagtatapos na hindi maingay, pero iyon ang pinakamatitibay. Pagkatapos ng araw na iyon, marami pang sumunod na usapan, paglilinaw, at paghilom na hindi naman nakita ng ibang tao. May mga gabing umiiyak pa rin ako, hindi dahil gusto ko silang balikan, kundi dahil masakit tanggapin na ang mga taong pinapasok mo sa puso mo ang siya palang sisira sa tiwala mo.
May mga umagang napapaisip ako kung paanong ang isang engagement ring ay halos naging posas na hindi ko agad nakita. Pero habang lumilipas ang mga linggo, mas luminaw ang isang bagay. Hindi ako muntik mawalan ng lalaki. Muntik akong mawalan ng sarili. At iyon ang mas nakakatakot. Naayos ko ang mga papeles. Napigilan ko ang anumang commitment na pwedeng magdikit sa akin sa mga plano nila. Natutunan kong hindi lahat ng kamag-anak ay pamilya at hindi lahat ng pag-ibig ay ligtas. Si Mama, sa sarili niyang paraan, humingi ng tawad dahil una niyang inisip ang hiya bago ang sugat ko. Si Nina, pinili ko ng layuan. May mga pagtataksil na hindi kayang ayusin ng iisang sorry. Ako naman, unti-unti kong binalikan ang buhay na matagal kong isinantabi para sa iba. At kung may aral mang iniwan ang lahat ng iyon sa akin, ito iyon. Ang babaeng tahimik ay hindi laging mahina. Minsan, tahimik lang siya dahil marunong siyang maghintay ng tamang sandali. At kapag dumating ang sandaling iyon, hindi siya babawi sa ingay. Babawi siya sa katotohanan. At kapag katotohanan ang humarap sa mga taong sanay manghiya, wala nang mas malakas na paghihiganti kaysa sa pag-alis mo ng buo, marangal, at hindi na kailanman babalik.